Ang existing law nito, wala namang particular na batas na namamahala sa pagpapatatag ng presyo ng langis. Gayon pa man, ang Department of Energy o DOE ang nangangasiwa sa pag-aangkat ng pagpepresyo ng langis, ang DOE. Ang aking proposed amendments nito ay magpanukala ng batas na magbibigay kapangyarihan sa gobyerno na makipag-ugnayan ng direkta sa mga bansang nagpoproseso ng langis para sa mas mababang presyo. Pangalawa, magtatag ng price monitoring system sa ilalim ng Department of Energy upang matiyak ang transparency sa pagpipresyo. So we are not only dependent on the oil companies, kundi meron ng kinalaman dito ang gobyerno. Kasi siya na ang diretsong mag-aangkat ng mga langis na to at pwedeng kontrolin niya ang presyo para sa mga mamamayan na hindi naman dihano yung mga oil companies, no? So ang objective nito, mabawasan ang presyo ng langis sa pamamagitan ng negosasyon at kasunduan sa pag-aangkat ng langis sa mga bansang nag-aalok ng mas mababang presyo. Alam ko ang Indonesia nag-aalok sa atin ng mas mababang presyo at iba pa mga bansa tulad ng Russia. So, let us take advantage of that. And then sa implementation, makipag-ugnayan sa mga bansang nagpoproseso ng langis sa pamamagitan ng diplomatikong pag-uusap upang makuha ang mga favorabling kondisyon sa ating pag-aangkat. Pangalawa, magtatag ng price monitoring system upang tiyakin na ang mga benepisyo ay makakarating sa mga mamimili. Maraming salamat. Yan po ang plano ni Pastor Apollo C. Kibuloy, number 53 sa Balo.